Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Muli po, narito po ako. Gaya po ng palagi ko pong sinasabi sa umpisa po ng aking kapahayagan. Narito po ako, ang inyo pong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro, na ang lahat pong nilalaman ito ay nagmula po sa atin pong Diyos na kataas-taasan, ng atin pong banal na Espiritu Santo. At bago ko po ipagpatuloy yung naiwan ko pong salaysay sa nilalaman po ng banal na libro, tinais po ng ating banal na Espiritu Santo na maipahayag po sa inyo. Yun nga pong nung nakaraan pong linggo, kung paano po ang proseso ng pagtugon po ng Diyos na kataas-taasan sa atin pong mga kahilingan. Ayun nga po, walang kamalay-malay ang ating mahal na Birhen, na ang bawat kilos at galaw pala niya na hindi niya sinasadya ay mayroon pong malalim na dahilan. Wala siyang kamalay-malay na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa kanya. At yun nga po ay wala siyang malay na natutugunan po niya ang mga hinaing at ang mga panalangin ng mga taong direkta pong nakakakonekta po sa kanya. Ang pagtugon po ng ating mahal na Birhen Maria, kung sakali man pong sa pagdating ng panahon ay makatagpo natin sila, hindi po natin kailangan siyang luhuran o lahat ng ating mga pangangailangan ay isigaw ng isigaw o ipahayag natin po sa Kanya, dahil kapag ang inyo pong panalangin ay nagmula po sa puso po ninyo at yan po ay direkta pong naramdaman ng ating mahal na Birhen, ang Espiritu Santo po ang kikilos po sa pamamagitan po ng mahal na Birhen upang ang atin pong lahat na kahilingan, kung yan po ay karapat-dapat at nararapat, ay atin pong makamtan. Dahil ang atin pong mahal na Birhen po ay wala po siyang alam. Ang alam nyo lang po kung halimbawa po yung iba't ibang pakiramdam nga po ng kanyang katawan, ay wala siyang kamalay-malay na kapag may ginawa siya na hindi niya sinasadya, ay naghahasik po pala siya ng katugunan sa lahat po ng mga nananawagan. Wala po siyang pinipili. Pag naghasik yan, masama, mabuti, ano man ang iyong pinagmulan, ihahasik po niyan. Ang pinagkaiba nga lang po ay kung masasalo po natin. Dahil nga po ang ating mahal na Birhen, ang kapangyarihan ay ang walang kasing kinampong laman po ng kanyang kalooban. At nais po ng ating banal na Espiritu Santo na ipahayag ko naman po sa inyo ang proseso din po ng pagtugon po ng kampo ng kadiliman ni Satanas po. At ang ginagawa po niya, panlilinlang po sa buong sangkatauhan. Kapag nga po may mga nananawagan, humihingi ng tulong, gabay at awa sa Diyos na kataas-taasan, at dahil nga po kung ang kanilang puso ay punong-puno ng galit, puot, kasakiman, ang pag naghasik po ng pagpapala, ang mahal na Birhen ay hindi po nila nasasaluyan. At yan po ang inaabangan ng kampon po ng kadiliman, ng hari at ng reyna po ng dilim ni Satanas po. So magiging maingat po tayo, dahil maging si Satanas po ay naghahasik din po ng pagpapala at kagalingan po sa buong sangkatauhan. Ang ipinagkaiba nga lang po, kapag ang mahal na Birhen, ang Diyos na kataas-taasan, ang naghasik,
ng kaligtasan, ng kapayapaan, ng pag-ibig at pagmamahal. Yan po'y ihahatid po tayo doon po sa tinatawag na hardin po ng Eden, ang paraiso po. Habang si Satanas po, ang kanya pong mga pagpapala, ang kanyang mga biyaya, ang kanyang mga kagalingan, ay aakalin po tayo niyan patungo po doon sa kailaliman, at ang hangganan po ay ang walang hanggang dagat po ng impyerno, na dagat ng apoy, asupre at putik at laba po. Yan po ang pagkakaiba po. Kapag ang pagpapala po na ipinagkaloob sa inyo ay naghahasik ng pagkakapahabahagi ng kasakiman, patay kung patay, dahil ang kayamanan ay akin, kamkam dito, kamkam doon, dahil ako'y nasa magandang kapangyarihan, ang mga nasa ibaba at maliliit na mga nilalang ay iyong inaapak-apakan. Yan po'y palatandaang ang pagpapalang ipinagkaloob sa iyo ay hindi po nanggaling sa ating pong Diyos na kataas-taasan. Maging maingat po ang lahat, dahil maging ang Satanas po ay marunong pong magpala, marunong pong magpagaling. Kapag gumaling ako, humanda kayo, gaganti ako, babangon ako, dudurugin ko kayo. Yan po yung mga palatandaan po na ang lahat ng mga pagpapalang yan ay hindi po nagmula sa atin pong dakilang lumikha. Huwag niyo pong kaingitan ang mga taong nasa matataas na pwesto, ang mga taong nasa mataas na pwesto pero nang aapak, nandudurog po ng maliliit pong tao na walang kalaban-laban sa kanila. Huwag po kayong mainggit o humanga sa mga taong sakdal ang yaman, nakatira sa malapalasyong tahanan, kung ang pinagmulan po niyan ay hindi po nanggaling po sa malinis pong paraan. Matuto po tayong magtimbang-timbang, dahil ang laro po ni Satanas ay mapaglinlang. Hindi po lahat ng pagpapala ay nagmula po sa dakilang lumikha. Baka ang akala po nating pagpapala na ating pong tinatamasa ay akala natin ay salamat sa Diyos, pero wala po tayong kamalay-malay na ang pagpapala po yan ay galing po sa kampon po ng kadiliman, at tayo pala ay numero uno na niyang tagasunod. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, nalalapit na po ang tagisan ng puti at itim, ng dilim po at liwanag. Maging vigilante po tayong lahat. Kapag po ang pagpapalang inyong tinatanggap ay nagmula po sa pang-aapak, sa pangkakamkam, sa pagkaganid, sa pagkagahaman, makuha nyo lang yan. Yan po'y hindi po nanggaling sa atin pong dakilang lumikha. Maging mapagmatsyag po tayo, dahil nasa panahon po tayo ng tinatawag na paghuhukom. At tayo po'y hahatulan ng naaayon po sa ating pong ginawa. Kung kayo man po, ano man po ang inyong posisyon, siguraduhin nyo po na hindi po kayo nang-aapak, hindi po kayo dumudurog po sa mga nasa ibaba. Bagkus po'y kayo po ang umaakay sa kanila upang sa Tagalog, makasurvive po tayo pong lahat. Gamitin po natin yan. Muli po, wala na naman tayong oras. At yan po ay ayon po sa ating banal na Espiritu Santo. Maging mapanuri po tayo. Hindi po lahat ng biyaya, kaligtasan ay nagmula po sa Kanya. Hanggang sa muli po. Ako po ang inyong abang lingkod. Bye!
Paalam! Bye-bye!